VP Sara is back in The Hague, of course, para hindi ko alam kung magpapaabot sina VP Sara ng holidays sa Netherlands. Pwede, no? Baka hanggang Pasko sila, right? Kasi kailangan, yun yung pinaka-importanting mga araw for PRRD. Tapos winter na nga, di ba? So, kailangan sina VP Sara, even sina Kitty, baka ang buong family dapat nandun for the holidays para hindi malungkot ang matanda. But of course, para maiwasan nga po itong kalungkutan ni VP Sara, ni PRRD, and of course, nalulungkot din naman ang ating Vice President, ay hindi siniwalat ni VP Sara itong desisyon ng ICC na huwag pagbigyan yung request for interim release. And tayo nga gigil na gigil mga ate at kuya dahil alam natin na parang kay Kaufman yung fault. Kasi sabi nga doon sa statement ng ICC, the defender failed to kinemilotic, the defender failed. So itong legal counsel ni Tatay Digong na si Kaufman, itong legal team, they failed to address certain things para maaprubahan yung pansamantalang paglaya ni PRRD. And siguro marami namang napag-uusapan, 'di ba, ang pamilyang Duterte or si VP Sara. I think ang pinag-uusapan nila about family, pinag-uusapan din nila yung political situation ng Pilipinas. So nakaligtaan sigurong maitanong ni Tatay Digong ano na ang update sa aking sa request ng aking mga abogado na ako'y pansamantalang palayain. Kasi sabi nga ni Spokes Harry Roque, sobrang matanda na si Tatay Digong, first time na may, 'di ba, na may kinulong na ganyan ang ICC, na marami nang iniinda sa katawan, tapos hindi na rin fit to stand trial, tapos natutumba, 'di ba, na nakikitang nakahandusay sa kanyang selda. So bakit hindi daw nga mapagbigyan for humanitarian reasons? Kasi ang sabi ng ICC, wala naman silang napagbigyan na rin in the past, ba't nila pagbibigyan si Tatay Digong? Walang precedent or something, di ba? So, sabi, dapat, there should always be a first time. Ganyan. Lalo't matanda itong pinakulong dito sa inyong institusyon, tapos marami nang iniinda, baka pwedeng maawa naman kayo. Ay, Zaldi ko lumabas ka na nga. Totoo bang yung March 11 delivery mo ng mali-malitang kalahating bilyong piso ay para sa pagpapakulong kay Tatay Digong? And maybe there's another follow-up delivery. Baka kulang pa ang kalahating bilyon, right? So nag-i-estimate nga ako, sabi ko baka mga 10 ano lang yun. 10 million euros lang yon, ay manipis yon kung ibabayad sa ICC. But still, no, kakagat nila yun, lalo at mukhang ginigipit ni Trump yung ICC na yan. So, pakinggan po muna natin ang balita, okay? Nang pagpunta ni VP actually bago natin i-play yung news about VP Sara being in The Hague. Kanina kasi may mga nag-interview rin ng mga OFW sa Vice President at sinabi niya na ayun na, nakausap daw niya si Spokes Harry Roque na sabi niya get well soon kasi may major operation si Spokes no? So sana gumaling daw kaagad. Natanong din si VP Sara patungkol kay Auntie Claire kung anong masasabi kasi parang pinagtatawanan daw ni Auntie Claire si VP Sara. Ang sagot ni VP Sara ay hindi dapat pinapatulan si Auntie Claire kasi nagdadala siya ng kahihiyan sa buong bansa, napapahiya ang Pilipinas sa buong mundo. Kasi every time na nagdadadakdak si Auntie Claire ng kachipan, nasa background niya yung logo ng Malacanang. So, siya yung tumatayong spokesperson, pero yung mga pinagsasabi niya ay puro nakakaalibadbad, nakakairita, puro palusot. And then, yeah, right? So, gina-justify pa nga kasi ni Auntie Claire na dapat daw pagkasyahin ng mga Pilipino, agree daw siya kay Cristina Roque na kasya ng 500, bumili ka na lang ng chop suey, bumili ka ng toyo at pansit. Try yung kayo maghanda ng yung nakapack na pang chop suey daw. Pansahog na rin yun sa di ba? Pansahog na rin yun sa pansit. Ang sarap ihambal sa mukha ng mga bangag, no? Ang isang putos na chop suey. Isang putos. Okay, so wag na nga raw patulan. At kung ano-ano pang mga sinagot ni VP Sara ng mga katanungan kanina,
ng mga OFWs mga Pilipino na nag-aabang lagi kung sino yung dumadating na VIP, kasi yung iba nga nag-aantay lang ng VIP saka sumusulpot sa Duterte Street or sa pumunta doon. Unlike yung mga organic DDS po na mahal na mahal si Tatay Digong, kahit walang VIP ay nandun talaga. Ano po? So saludo po again sa mga totoong Duterte supporters na nandyan sa The Hague. So pakinggan po muna natin yung interview ni VP Sara. Medyo mahina nga lang mga kababayan kasi galing lang ito sa sa I think sa ilang mga kababayan nating OFWs na wala. May media ba na nandun? 'Di ba ang SMNI may staff doon? And bilyonaryo kaya meron din. Ay yung ibang mainstream media ng Pilipinas. Anyway, magagastos din sila, baka kuripot sila. And siguro na-surprise sila, no? Biglang dumating lang si VP Sara sa The Hague for PRRD. O, ayan. Ina talaga. Layo. Yun may Patagal-tagal ka din hindi nakabisita no. Oh, yes, ma'am. Ngayon, ang ininom niya, ma'am, is Sprite Zero. Nag-iba na naman si si tatay ng Kaliatan ko na lang din kayo. Ma'am, nagtatry siya uminom ng tsaa. Actually, wala, ma'am. Pero umiinom naman po siya. Yes. Pag yung mga medical personnel ang nag-handle sa kanya, yun lang ang binibigay sa kanya, pati ng mga lawyers, siya lang. Sa ganitong weather po eh. Ma'am, kung kasi Tatay Digong sa Panran. kaming Oh, kape. thank you. Madami ang sumali sa Panran. Oo nga. Oo nga po. Hindi tiga Davao na pumunta doon para sumali sa Panran. Mga Bibi, taga Glan, daghan ang adto, Glan Sarangani. Oo. Papasalamat kami sa mga organizers. It was led by yung girlfriend ni Cake. ni Mayor Baste, si Kate. Si Kate, si Ma'am Kate. Oo, siya ang nag-organize noon, tapos tinulungan sila yung grupo niya ang nag-organize noon, tinulungan sila ng any Sunday writer. So, salamat kami sa second Mayor Rodrigo Duterte Fun Run. At, papasalamat din kami sa mga sumuporta dahil tinulungan nila yung dalawang charitable organizations na mag-benefit doon sa fund run. Ma'am, pwedeng mag-question. Kumusta po si Tatay Digong after sa rejection? Hindi ka banggit kanina, ma'am. Hindi ko na tinake out. Hindi na raw binanggit ni VP Sara yung decision ng ICC na i-deny ang interim release, nasa latter part. Yung si Miss Kate, mga kababayan, yung girlfriend ni Baste na nag-organize daw ng fun run, pag-uusapan natin, isasama natin sa ating chikahan sa susunod na live sa Princess Maui 2. Oo, kasi maraming dumidikit dyan kay Miss Kate. Yung jowa ni Baste. Kung hindi madikitan ng mga double agent si Baste, ang dinidikitan ay si Kate, yung tattoo artist na girlfriend ni Baste. Alright? Doon dumidikit ang mga alpot kay Kate. Kaya sana aware si Kate. Alright? Anyway, yan nga, inilihim ni VP Sara para hindi siguro ma-down si PRRD, And isa pa rin sa binanggit ni VP Sara kanina, mga kababayan, sa pagbisita niya, sa pagdaan niya sa Duterte Street, ay kinasuhan nga raw siya ng inciting to sedition. Dahil nag-aantay na nga raw, di ba, galing kay VP Sara, maybe pakinggan natin, Sabi niya, nag-aantay na nga raw siya kung kailan siya ipakukulong. Okay? Ito. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabubuo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Actually, ma'am, inaantay Ayan. So, hinihintay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. Handang harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga kasong inciting to sedition at grave threat. Yung grave threat, kung natatandaan nyo, ito yung sinabi ni VP Sara na meron siyang inusap. Ako nga yung kausap, di ba, ni VP Sara? No?
meron na siyang inusap na tao na gaganti for her if ever may masamang mangyari sa kanya. At ang inutos niya dun sa taong yun ay gurgurin si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos at si Liza Marcos. Sakaling may masamang mangyari sa kanya. So parang conditional threat. Pero kinasuhan pa rin siya ng grave threat. Tapos inciting to sedition, sinasama rin si VP Sara. Paano? Isa ba si VP Sara sa mga nag-organize ng rally na yan? Nananawagan ba si VP Sara na ibagsak si Ngiwi? Wala May hindi nga si VP Sara maka-attend sa mga rallies kahit na may gusto siyang pagbigyan. So, ginigipit talaga ang Vice President kasi natanong yan siya kanina sa The Hague. So, yun nga, sabi niya, kinasuhan siya, may mga hinaharap siyang kaso. So, ginigipit talaga ang ating Vice President, ayaw tantanan. And binanggit din, I think, ni VP Sara kanina, na come 2026 or next year and 2027, hahanap pa rin ng paraan ang mga bangag na siya ay i-impeach. Hindi talaga siya tatantanan, mga kababayan. Hindi lang mga bangag, kasama dyan ang mga makakaliwa, kakampings, right? Oligarchs, loyalista, sama-sama na. Tayo na lang ang kakampi ni Vice President Sara Duterte. Joint forces ang lahat para, kaya yung mga yung mga, di ba, yung balakasuhan yung mga senador sa ICI, gano'n? Yung sina Jinggoy, sina Joe Villanueva, yung sa tingin nila ay medyo kaya pa nilang gipitin para mag-vote ng yes sa impeachment ni VP Sara, kailangan mabawasan yung numbers ng mga senators na mag-a-agree na dapat nang impeach ang Vice President. Ating, tanungin ko kayo, sino ang dapat ma-impeach? Si VP Sara o si Ngiwi Jr.? Sino ang involved sa limpak-limpak na nakaw? Hindi nga nila mapatunayan na ninakaw ni VP Sara. Ang tawag nga lang nila, winaldas. Yung 128 million. Itong mga bilyones na insertions, di ba si Marcos Jr., 100 billion daw ang nirequest na insertions? Or ano ba, commission or something? Yung mga delivery ng pera na yan, na mali-maleta. Sino ang dapat ma-impeach? Lahat ng panggigipit kay VP Sara ginawa, tinanggalan ng budget. Right? Ang tatay nakakulong. So, kapag si VP Sara ay ikinulong, pwedeng mangyari to Lahat gagawin nila. Ipakulong si VP Sara, gurgurin si VP Sara, kinukulam na nga rin si VP Sara, galing na rin sa kanya. At i-impeach si VP Sara, hindi sila titigil, mga ating. Hindi lang sa Ngiwi administration or sa pamilyang bangag, tinik sa landas si VP Sara. Tinik sa landas si VP Sara sa lahat ng mga kriminal at sindikato at mafia. Right? Tinik sa oligarch. Hindi sila papayag ng another Duterte. Tapos yung mga negosyo na yan ng mga illegal, like mga droga, hindi papayag na another Duterte ang uupo. At mabibigo na naman ang kanilang mga illegal na negosyo. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.